So the promises of God o ang pangako ng ating Diyos ay ito yung mga katiyakan na ibinibigay niya sa atin. Ito yung mga salitang katotohanan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kabutihan at ng kanyang pagkalinga. Kaya isa sa mga pangako ng ating Panginoon ay makikita o mababasa natin sa Joshua chapter 1 verse 9. Sinasabi rito na, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." So it's a simple, a very common and familiar verse, but a very powerful message of God for us. So ito yung mga salita na madalas mong sinasabi sa iyong kakilala o kaibigan sa tuwing may pinagdaraanan. Ito yung mga salitang magpakatatag at magpakalakas kasi malagpasan mo rin ang pagsubok na yan dahil nasa iyo ang ating Panginoon. Amen! So sa talatang ito ay naging parte ng assignment ng ating Panginoon kay Joshua kung saan galing kay Moses ang leadership. Now we all know that Moses is a great leader. Pero nang siya ay namatay, pinasa kay Joshua o itinalaga kay Joshua ang pamumuno sa Israel. Bagamat itong si Joshua ay may matibay na pananampalataya sa ating Panginoon, nakakaramdam din siya ng takot, nakakaramdam din siya ng pangamba at pag-aalinlangan sa sarili. Dahil isipin niyo, kung kayo ang nasa katayuan at posisyon ni Joshua, biglang sinabi sa iyo na, "O ikaw, pamunuan mo itong bansa." Di ba, ang una nating naging reaction ay may takot, may alangan tayo sa ating sarili. Dahil ibig sabihin, lahat ng problema o lahat ng hinaing ng mga tao ay nakadepende sa magiging desisyon mo. So sa madaling salita, itong si Joshua ay may malaki at may mabigat na responsibilidad. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa kanya, "Tandaan mo ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob." Na kung mababasa natin ang buong chapter 1, ilang beses na inulit na sinabi ng ating Panginoon o inutos ng ating Panginoon ang salita, "Be strong and be courageous." Bakit? Di ba sabi ni Pastor, lagi nating narinig kay Pastor na pag tayo ay nagbasa ng Biblia o kaya pinag-aralan ang salita ng ating Panginoon, kung may nabasa tayong paulit-ulit at pabalik-balik, di ba ibig sabihin, ito ay importante, ito ay napakahalaga. Kaya sinabi ng ating Panginoon ng paulit-ulit kay Joshua ang "Be strong and be courageous" kasi ito yung paraan ng ating Panginoon upang siguraduhin kay Joshua na siya ay pinili, siya ay pinagpalooban ng gabay, at siya ay binigyan ng katiyakan ng ating Panginoon na anumang hamon, na anumang pagsubok na kanyang harapin ay kasama niyang ating Panginoon. Dahil nasa Panginoon ang tunay na kalakasan at katatagan na nagmumula sa pagtitiwala sa ating Diyos. Amen. Sa ating buhay, marami tayong mga takot. Takot tayong baka isang araw, bigla tayong hindi magising. Takot tayo na mawala ng trabaho. Takot tayo mawala yung mga mahal natin sa buhay. O kaya may takot tayo na sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Ngunit malinaw na inutos sa ating Panginoon o sinabi sa ating Panginoon na huwag tayong matakot at panghinaan ng loob. Na dapat tayong magpakatatag at magpalakas. Sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Hindi natin kailangang mag-isa o lagpasan ang mga pagsubok sa ating buhay. Sapagkat nasa ating Panginoon ang kalakasan at ang presensya niya ay ating kapayapaan. Kagaya ni Joshua, meron din siyang mga kahinaan, pero pinatatag siya ng ating Panginoon. Tayo rin, kaya din tayong patatagin ng ating Diyos sa sarili nating laban. Dahil ang kanyang presensya ay nangunguna at nananahan sa ating buhay. At kailanman, ang pangako ng ating Panginoon ay hindi po magpalya kahit sa oras ng ating kahinaan. Amen!